tunay na diwa ng pagtulong hindi nasusukat sa halaga ng ibinibigay kundi sa pagmamahal at pag-asang naipadarama. At ngayong umaga po sa Dear Dimples, ito ang kwento ng ating letter sender mula po sa Cavite. Dear Dimples, ako po si John Nico Ronquillo, isang doktor mula sa Cavite. Ang pagiging doktor ay hindi usaping perpeksyon. Ito ay pagiging handang maglingkod, makinig at ibigay ang sarili para sa mga taong higit na nangangailangan. Para sa akin, ang pakikipagkapwa-tao ay paalala ng magkakadugtong ang buhay nating lahat. At ang kabutihan kapag ibinahagi mo ay bumabalik hindi bilang gantimpala, kundi bilang kapayapaan ng puso. Nagpapasalamat, Doc John. At ngayong umaga nga po mga kapatid, napakaswerte natin. Makakasama natin si Doc John, ang doktor na matatag na hinarap ang mga hamon sa buhay para matupad ang kanya pong pangarap na maglingkod at makatulong sa kapwa. Welcome to Good Morning kapatid, Doc John. Morning po. Nagaling pa nga po sa duty po. duty. Ilang oras pong duty? 24 hours po. Ay, naku, Doc John. Ano bang expertise natin, Doc John? Sa general surgery po, yung aking training ngayon. Ilang taon ka na ba, Doc John? Kasi parang ang bata-bata pa. 37 years old po. Oh, very young. Doc John, we are all inspired by your story. Kasi sabi nga nila, ang hirap na raw makahanap ng mga mabubuting tao ngayong mga panahong ito. Umpisahan natin. Ilang taon ka ng doktor at ano yung specialization mo? At ito ba talaga yung pangarap mo, bata ka pa lang? Apo. Bale, 6 years na po akong doktor ngayon and as of the moment po ay pinurpursue ko po ang training ko ng surgical residency. So, general surgery po yung aking kinukuha ngayon. Tapos, bata pa lang po ako, gusto ko na po talaga maging doktor. Parang ano po parang pag naririnig natin na, ano yung gusto mo paglaki mo, number one po na pumapasok sa isip ko talaga yung maging doktor po. Kadalasan kasi yung pagiging doktor ay isang bagay na nagugustuhan mo bata ka pa lang kasi you feel inspired by something, someone. Ano pa yung nag-inspire sa'yo o sino nag-inspire sa'yo para maging doktor? And then now, magbigay ng libreng konsultasyon at tulong na medikal. Actually po, dalawang bagay po siya eh. Kung sino, ang sagot po dyan ay yung lola ko po. Laking lola ka ba? Opo, oo. Kasi po yung mama ko po noon ay nagtrabaho po as a DH sa Saipan. Naiwan po ko sa mga grandparents ko. Tapos yung naging sitwasyon ko po noong time na yon, since naiwan po ko sa kanila, kinalakihan ko po na yung lola ko po kasi is tumutulong sa napakaraming tao. So, siya po yung number one na naging rason kung bakit din po ako nagmedisina. Kasi pinangako ko sa kanya na pag lumaki na ako, doktor yung iperpursue ko. Ngayon, sasagot naman po kung ano yung naging dahilan o yung nagtulak sa akin para pasukin ang medisina at makatulong po sa iba. Ako rin po kasi noon ay nakaranas din po ng tulong mula sa ibang tao. Nung time po nag-graduate po ko ng medicine, meron po kong kakulangan sa tuition fee na hindi ko po kaya ng bayaran. Na-exhaust na po lahat ng aking mga pwedeng pagkunan. So humingi po ko ng tulong through social media. And through that po, nabayaran po yung tuition fee ko amounting 300,000. So doon ko po na-realize na sabi ko, hindi po imposible kung meron pong magtutulong-tulong. So doon po nagsimula yung pangako ko din sa sarili ko na kapag ako na yung may kakayahang tumulong, tutulong din ako sa iba. Hindi ko man maibalik yung naitulong sa akin ng mga tao, maipasa ko naman po yun doon sa ibang mga tao ring nangangailangan. Oo, kasi kadalasan talaga, Doc John, yung mga taong tumutulong ng paulit-ulit na walang hinihinging kapalit ay yung mga tao talagang nakaranas din ng tulong mula sa iba. Do you agree na usually, when people help you, yung mga tumulong sa'yo, hindi nila kailangan ng anything from you? Kaya, paying it forward is so important because hindi napuputol or napipigtas yung connection natin sa isa't isa. Yes po. Dahil naibigay mo yung kabutihan na yun. So pag nakaramdam ka kasi ng kabutihan, ibang pakiramdam di ba? Na parang hindi ka pinagdamutan ng kanilang kakayanan. So in the same way, we use our gifts also para ikaw naman yung makatulong. Imaginein mo na lang, Doc John, lahat ng mga binigyan mo ng tulong medikal nang wala kang hinihinging kapalit will be just like you. Yun naman yung prayer natin, di ba? Na
tumulong din sila sa iba pagdating ng Opo. panahon. They will remember, si Doc John, ito yung doktor na tumulong sa akin, walang hinihinging kapalit. Doc, marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. It's never a perfect journey kasi as they say, di ba? Merong mga pagsubok, merong mag-challenge sa'yo, magpapalakas ang loob mo, or magpapahina ng loob mo. Opo. For you, what gives you the strength to keep moving forward? Lalong-lalo na kapag nakakaisip ka na parang pasuko na ako. Kasi ang profession pagdating sa medical, naku, ang hirap niyan, lalo dito sa Pilipinas, hindi ba? Opo. What keeps you going? Ako po, ang lagi kong tinatatak sa isip ko po, yung nanay ko. Kasi kaming dalawa lang po kasi sa buhay talaga. No? Parang parang siya na yung talagang nagsilbing inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko ngayon. Gusto ko na dumating yung panahon na lahat ng deserve niya, maibigay ko po. So, doon umiikot yung kagustuhan ko na magsikap, magtiyaga, magsipag, para po yung mga bagay na dating hindi na-experience po ng nanay ko, ma-experience po niya. Ang ganda, no? Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang mabuting anak, no? Kasi yung mga magulang naman natin, wala din namang hinihintayan sa atin kung hindi maging maayos tayo sa buhay. And I'm so sure na ang iyong mama, ano pangalan niya? Nenita po. Mami Nenita, siya ba ay nanonood? Nanonood po yan ngayon. Hello, Mami Nenita, you must be so proud. Alam mo, ako 3 anak ko, pag nakikita ko yung mga anak ko, kahit na ganyan, na lumaki na, si Khalid, parang ang tingin ko, bata pa din. Ang tingin ko, parang, ito pa rin yung anak ko na pinapakain ko sa umaga, ganun. Dok, paano mo sinusuportahan yung clinic mo? Okay po. Yung clinic po kasi, sinimulan ko talaga siya bilang isang clinic na nagbibigay po talaga ng libreng konsultasyon. And how often do you do this? Noon po, nung hindi pa ako nagsisimula ng training, nagsa-start po ako 8 a.m. hanggang 11 p.m. Wow! na straight. Tapos po, 7 days a week. Opo. So, wala po akong cut-off sa mga pasyente. So, doon po, unti-unti naman po nakilala yung clinic, dumami po yung pasyente ko, as in talagang grabe po yung pila. Tapos, paano ko nasusuportahan yung pagtulong, pati yung clinic ko po. Yung mga pasyente, ang nakakatuwa po sa kanila, since na-experience nila kung paano ko po sila alagaan, kung paano ko maging doktor sa kanila, sila po yung talagang tumutulong din dun sa clinic. So, sinasabi nila sa ibang mga pasyente, ito yung doktor namin, maayos tong doktor, pumunta kayo doon kayo bumili ng gamot, tumutulong siya sa mga pasyente na walang pambili ng gamot or pampalaboratorio. So, doon po, parang naging give and take po siya sa amin ng mga pasyente ko. Parang ang nangyari, you have created a community. Opo. Ika nga, who really wanna help out with one another. Opo. Sometimes it only takes one person Yes talaga po. to lead, no? Dok, maliban sa libreng konsultasyon, medisina, meron ka pa bang iba pang mga advokasya? Actually po, naging ko siya na parang monthly, meron po ko iba't ibang theme ng mga gagawin ko. Anong theme ng ngayong Disyembre? Usually po pag December, wheelchair po ang Okay. pinamimigay ko, pati po mga nebulizer. Oh, grabe. Nung nakaraang taon po, ang naging focus ko po is free dialysis para sa mga pasyente. May mga pili po akong mga pasyente na kinukuha, tapos mga free cancer meds din po para sa mga pasyente. At may sinusuportahan po kong 2 grupo. Una po is yung Cavite Cancer Warrior Kids. Okay. So, tuwing Pasko po, nagpapaabot po kami ng mga regalo sa mga bata, konting kasiyahan. Tapos, yung last po is yung Luwalhati ng Maynila. Home for the Aged po siya, located po sa somewhere in Marikina. Yun po. So, yung mga wala na pong pamilya na mga lolo't lola, yun po, pinapasaya po namin sila. Alam mo, yung mga ganyang klase ng gawain, Doc, will really go a long way, no? When it comes to creating a really healthy environment, not only for your patients, but also for medical practitioners because Opo. you also invite a lot of that, no? Opo. Doc, hanggang kailan magbibigay ang clinic mo ng libreng konsultasyon at ng tulong medikal? Actually po, yung tanong na hanggang kailan, ang lagi kong sagot dyan, kasi marami na pong nagtanong sa akin yan, hanggang kailan mo gagawin na tumulong nang walang hinihinging kapalit? Sa akin po parang endless. Kasi every time, every day, may mamimit ka ng mga tao na nangangailangan talaga ng tulong, hindi man medical. Napakasarap na meron kang maibahagi sa kanila
napakasarap na meron kang mabago sa araw nila. So, parang para sa akin, hindi po dapat matigil yon. So, yung pagbibigay ko po ng konsultasyon, ngayon nagte-training po ako para maging isang surihano, para po mas marami pa po akong matulungan. Hindi lang po medically, kundi pati surgically. May mga ma-ooperahan tayo ng libre pagdating ng panahon. Ay, napakahusay. Doc John, pinabilib mo kaming lahat ng mga kapatid nating nanonood ngayon. Lalong-lalo na yung mga kabataan, magandang nakikita ito, magandang ehemplo ka para sa mga anak. Lalong-lalo na yung mga anak ng OFW. Kasi, di ba, minsan pag nandito, kadalasan either umayos ang buhay or maligaw ng landas. Apo. Pero ikaw kasi pinili mo na bigyang halaga ang pagod at hirap at sipag ng iyong magulang at ng iyong lola. Amazing. Pinabilib mo kami, Doc John. Maraming salamat, Doc John. At ang prayer ko, marami pang tumulong sa clinic mo para marami ka pang matulungan. Thank you Doc so John, much po. meron ka bang social media accounts if they wanna reach you para sa mga nanonood ngayon who wanna also give to your clinic? Apo. Maaari naman po nila akong makita po sa social media through Facebook under my name din po, John Nico Ronquillo po. Right. Maraming salamat, Doc John. Thank you Thank you so so much much. po. At sa mga Salamat kapatid po natin, kung gusto niyong i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.